Monica's POV. Bibigyan kita ng listahan ng mga gamot na dapat mong inumin. Kailangan mo rin ng gatas para kay baby. Pinatayo niya ako at nagsimulang magsulat sa maliit na papel habang ako'y inayos na muna ang sarili sa umupo sa kaharap niyang upuan. 3 buwan na ang tiyan ko. Nakakaramdam ka pa rin ba ng hilot pagduduwal? Muli niyang tanong. Yes, usually in the morning. Nagsusuka na lang ako ngayon kung hindi ko gustong naaamoy ko. Sagot ko. Ilang minuto pang nagtanong sa akin ng doktor at nagpaliwanag ng kung ano-ano sa akin at nagsulat sa maliit na papel bago inabot sa akin. Nang matapos, lumabas na ako kaagad at hinanap si Chad. Nakita ko naman siya nakahiga sa mahabang upuan sa may waiting area at nakapikit. Ginawa pang hotel ng bugok na tong ospital. May mga napapadaang tumitingin sa kanya habang ang iba na may lalo na mga babae tila ba kinikilig tapos tinititigan siya. Nilapitan ko na siya kaagad at piningot ang tenga ng magising. What the? Subukan mo ituloy. Bubusalan kita. Dito ka pala natulog, di ka malang nahiya? Sunod-sunod kong singhal sa kanya. Ang tagal mo kasi. Inantok tuloy ako. Tsaka wala namang tao dito kanina. Bale walang sagot niya naman. Kulang na lang ipagduldulan ko sa kanya ang mga taong nakasatabing upuan lang din naman. Lalo na ang mga babaeng nasa katapat ko sa kanya. Para makita niya na maraming tao. Halika na, may pupuntahan pa ako. Pag-aaya ko sa kanya. Matapos kasi dito sa ospital, dediretso ako sa coffee shop kung saan makikita kami ni Leonardo. Naramdaman ko naman ang mabilis na pagtahip ng puso ko sa kaalamang iyon. Wala nang urungan to. Maraming umaasa sa akin na magtatagumpay ako sa plano ko. Kaya naman hindi ko sila dapat nabiguin. Pagkarating namin sa sasakyan, kaagad akong pumasok. Naroon na rin si Bella na ngayon natutulog na rin, habang si Chad naman kaagad na pinaandar ang kotse. Sinabi ko na lang din sa kanya kung saan kami pupunta. Ilang minuto pa ang mabilis na lumipas at ngayon nga, nasa labas na ako ng coffee shop. Sinabihan ko na lang din si Bella na tatawag ako sa kanya upang sunduin na lamang ako. Sinuri ko na muna ang buong lugar at napangiti. Sino mag-aakala na babalik akong muli dito upang simulan ng panibagong kabanata na meron na siya at ako sa dulo. As I entered inside the coffee shop beside Leonardo's office, kung saan napagkasunduan namin magkita, pakiramdam ko naglalakad ako papasok sa nakaraan. Ang lugar ko saan una ko siyang nakita, lugar ko saan unang beses akong humanga sa isang tao. Hindi ko inaasahang mamahalin ko hanggang dulo. Para ako naglakbay at nagbalik tanaw sa nakaraan na magiging isang masayang alaala at bahagi na ng buhay ko. Umupo ako sa pwestong dati kong intupuan. Parang walang nagbago. Natanaw kong muli ang mga naglipalang sasakyan sa labas, pati na rin ang mga taong naglalakad patungo kung saan. Same place, same day, same time. And I almost wear the exact clothes that I wore the first time I laid my feet into this coffee shop accidentally. Ang tanging nagbago lang magkakilala na kami ngayon at hindi lang basta estranghero sa isa't isa. May dahilan din kung ba't kami magkikita ngayon, di tulad ng dati na biglaan at hindi inaasahan. Gaya ng dati, kapareho rin kaya tulad ng nararamdaman ko noon, ang mararamdaman ko ngayon, sakaling makita ko siyang muli? Ilang araw kong kinabisa ang mga salitang dapat kong sabihin sa kanya. Ilang beses din ako nagparo at nagparito sa salamin upang gawing perpektong emosyon na maaari niyang makita at rumihistro. Sa aking mukha, ayoko mangyari sa pagkakataong tong mapahiya ako sa harap niya, tulad ng halos araw-araw na nangyayari nung panahong kasama ko pa siya. Itinaas ko ang kamay upang makuha ko ang atensyon ng waiter o waitress na lumapit sa akin. And just like what happened before, I heard the dorm chimes mix into the air, then suddenly, the glass door opened. And there he is. Ang lalaking ni sa panaginip ay hindi ko inakalang makikilala ko. Ang lalaking gumulo sa tahimik kong mundo. Ang lalaking nagpakababa at nagpakatibok na mabilis sa aking puso. Ang lalaking nagturo kung anong pakiramdam ng mahalin at masaktan sa unang pagkakataon. Ang lalaking pinapangarap kong makasama hanggang dulo. At ang lalaking isinulat ko sa huling kabanata ng kwento ko na sana'y magkaroon ng maganda at masayang wakas. That man named Leonardo Servan, standing there in the middle of the glass door. And just like what happened before, nakuha niya ang atensyon ng halos lahat ng nasa loob ng coffee shop na ito. Ngunit di tulad ng dati, kunot ang noo at bahagyang iritado.
Lumapit siya sa akin. Nakangiti, tanging sa akin lang nakatingin. And yes, this is the exact feeling that I felt when we first met. Leonardo's POV. Samantala, nagmamadaling lumakad si Leonardo papunta sa coffee shop kung saan makikita sila ni Monica at pag-usapan ng proposal na gusto niya sa kanya. Nalate ako dahil gusto ng pinsan kong si Chad na uminom at magkwento tungkol sa problema niya. Pagdating niya ng opisina ko kanina lang, natinanggihan ko dahil makikipagkita pa ako sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nangako ko dadamayan ko siya at sasamahang uminom sa kahit saan niya gusto pagkatapos kong kausapin at linawin ang lahat kay Monica. I know that he understands because he tapped my shoulder and said good luck. Tsaka kasama niya rin naman si Bella. Ngayon narito ako at nagmamadaling maglakad papasok sa lugar kung saan una kong isusulat sa bagong kabanata na sisimulan ko. Kasama ng taong muling bumuo na nadurog kong puso. Pagpasok ko sa loob ng coffee shop, huminto ako sa gitna ng glass door at tumingin sa paligid para hanapin si Monica sa loob ng mataang lugar. Hindi tulad ng dati, kakaunti ang taong pumupunta dito. Ngayon, halos mapuno ang mga mesa dahil sa unti-unting pagdami na rin ng mga empleyado malapit sa coffee shop na ito. Nilibot ko pang aking mata hanggang sa nakita ko siya. And just like before, she's raising her hand as if she's calling for someone. Napangiti ako sa kaisipang yon. Seems like Monica did not change at all. Nakangiti akong lumapit sa kanya. Dahan-dahang binaba ang kamay niya hanggang ngayon, nakataas pa rin. Pangalawang beses na rin ako nagsabi sa kanya ng hi, pero nakatingin lang siya sa akin na para bang matagal akong nawala tapos biglang nabuhay na lang ulit. Monica Trinidad, do you hear me? Nag-aalalang tanong ko sa kanya nang nanatili siyang nakatingin lang sa akin. Ha? Ano kasi? Ano nga ulit yung sinabi mo? Napahilot na lang ako sa sentido ko na mapagtanto kong di niya naman pala iniintindi ang mga sinasabi ko. Sorry, kasi medyo may iniisip lang ako kaya natutulala ako. Giit niya pa. Tinitigan ko siya bago napangiti na mapansin kong namumula ang mukha niya. At nauutal siyang magsalita. Seems like she's still affected with my presence. That's good. Well then, tell me when you're ready so that we can start. I said while staring at her and trying to read the emotion in her face. Hinuhuli ko ang malikot niyang mata na hindi niya ata alam kung saan niya itututok. Bakit di na lang ba ako nang tignan niya? Ayaw niya ba ako makita? Naiilang ba siya? O sadyang ganun lang ako kalakas pagdating sa kanya? Ano ba, Leonardo? Tigilan mo ngayong katitidig mo sa mukha ko at di ako makapag-concentrate. Mahina, ngunit may diing singhal niya sa akin na ikinatawa ko. Ngayon, sigurado na ako na malakas na ang presensya ko pagdating sa kanya. CR lang ako. Tumayo siya at nagmamadaling pumunta sa comfort room habang ako na may naiwang napapailing na lamang dahil sa obvious na inaakto ni Monica. Monica's POV. Habang matyagang naghihintay si Leonardo, minumura ni Monica ang sarili sa harap ng salamin sa loob ng banyo. Ano ba, Monica? May pa-practice ka pa noong nakarang araw, tapos eto ka ngayon? Peste? Ba't ba kasing gwapo ng baby loves ko? Mukha tuloy ako nakagamit sa harap niya kanina. Shoot! Pagkakausap ko sa sarili na may nakakarinig lang, baka isipin nila nababaliw ako dito sa loob ng banyo. Huminga muna ako ng marahas at ilang beses tumalon bago muling lumabas upang harapin si Leonardo. This time, kalmado na ako at gumagana na ng maayos ang isip ko. Okay ka na ba? Tanong sa akin ni Leonardo na makaupo ako sa upuang nasa tapat niya. Tumango lang ako at sinimulang ilabas ang folder na pinabot ko kay Bella kamakailan lang. Monica, did you miss me? Napatigil ako sa pagbubuklat ng folder nang marinig ko ang tanong na yon ni Leonardo. Did I miss him? Gusto ko sabihing oo, sobra. Walang araw na hindi ko siya naiisip. Kung ano ba ang ginagawa niya, pagod ba siya kakatrabaho, nagpapahinga pa ba siya, nakakain ba siya ng wasto, at kung sumasagi pa nga ba ako sa isipan niya. Yes, I did miss him. I miss him big time. Naghintay ako. Giit niya pa. Sa sinabi niyang yon, doon ko natuloy ang nabitawan ng folder sa mesa. Simpleng salita, pero inaasam-asam kong marinig sa kanya. Tumingin ako sa mga mata niyang nangungusap. Nagsusumamo. Ano ba ang dapat kong sabihin? Ano ba ang dapat kong isagot?
Ilang araw kong kinabisa ang mga salitang dapat kong sabihin sa kanya. Pero bakit ngayon isang salita, hindi ko mabigkas? Malibang sabihin hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitibok nito? Tinuro niya ang tapat ng puso niya bago hinawakan ng mga kamay ko. I love you, Monica. I still do. Mabilis tumulo ang mga luha ko sa sinabi niyang iyon. Iyon ang mga katagang gustong gusto kong marinig mula sa kanya. Paulit-ulit kong tinanong yon sa sarili ko at ngayon sa kanya ko mismo narinig. Pakiramdam ko sa sabog ng puso ko sa sobrang kaligayahan. Lumapit siya sa akin, pinunasan ng luha sa mata ko. Hinagkan niya ang noo ko. Don't cry, love. Baka isipin nila pinapaiyak kita. Pabulong niyang sabi. I hugged him tight while my tears are still falling upon my face. Kalabisan bang hilingin na sana nga naghintay ka? Tama bang sabihin at iparamdam ko sa sarili kong hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako? Ngayon, Leonardo, narinig ko yun mula sa'yo. Ano bang dapat na isagot ko? Sabi ko habang nakahangos pa rin sa kanya ng mahigpit. Sabihin mo lang mahal mo ako. That's more than enough for me, Monica. Sagot niya. I do. I still do. At sinungaling ako kung sasabihin kong hindi na. Kasi hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Hinagkadya ako sa labi. And I saw tears rolling down his face. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan kami dito ngayon. At wala rin akong pakialam ko namang isipin na nakakita sa amin. Suddenly, Leonardo loosened a tight hug for me. Bigla siyang lumuhod habang nakangiti at nag-uunahang tumulong luha sa mga mata niya. Monica Trinidad? Napatakip ako ng bibig at naghihintay na sasabihin niya pa. Ito na ba yon? I cannot find the right word to answer my own question. Will you be my leading lady in our very own story? Di man ikaw ang unang babaeng nakasama ko, pangako. Ikaw at ikaw lang babaeng nanaisin kong makasama hanggang sa kabilang buhay. I cried and cried a lot as he said that. Barado na ang buong ilong ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko sa labis sa pag-iyak pero nagawa ko pa rin tumango. Patunay na gusto ko at sumasang-ayon ako na makasama siya hanggang sa huli kong paghinga. In this story, he will always be my leading man. Wala akong dalang singsing ngayon, he said habang tumatayo at humarap sa akin. Binuksan niya ang suitcase na dala niya kanina bago nilabas ang itim na folder. Pero pwede na siguro tong gawing patunay na pakakasalan kita kahit saang simbahan mo gusto. My eyes are wide open as he give me the folder that says Trinidad's I&E Company. Yes, that's our family's company. At binibigay sa akin yon ni Leonardo. I hugged him tight while saying thank you over and over again. Wala nang paglulugaran pa yung siyang nararamdaman ko ngayon. Pwede pala yung ganito. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ko to. Buong buhay ko, hinahangad kong makamit ang kalayaan na gusto ko pero ngayon, kasama si Leonardo nakamit ko ang tinatawag na happiness. Pwede ba ako mag-apply sa'yo? Tanong ko sa kanya na kinabigla at kunot ng noo niya. But this time as your wife, not a yaya? Ngumiti siya at hinagkan ulit ang labi ko habang dinadamang kasiyahan. Ay nakarinig ako ng malakas sa palakpakan. Pinapalakpakan kami ng mga taong narito rin sa loob ng coffee shop na masaya at may ngiti sa labi na akala mo nanonood ng isang pelikula. Ngumiti ako at proud na hinagkan si Leonardo sa harap ng maraming tao. Ang lugar na ito ang magiging paborito kong lugar kailanman. Leonardo's POV. Matapos na nangyari sa coffee shop, Monica and I went home. Home with me. Dito kami tumuloy sa HGS, also known as Anas Guapita Subdivision. Gusto ko sana siyang isama sa mansyon namin para personal na sabihin sa magulang ko na engaged na kami. But Monica refused. She said maybe some other time. At mukhang pagod din siya. Love, anong gusto mong hapunan? Tanong ko sa kanya habang komportable siya nakaupo sa couch na may ice cream sa mga kamay. It is almost dinner time. I asked her to eat in a restaurant but again, she refused. Hindi ko nga rin alam kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kanina kasi na makapasok kami sa isang sikat na restaurant, bigla siyang tumalikod, saying the restaurant smells bad. At nang pauwi kami rito, ay namataan siyang street vendor na nagtitinda ng fishball at kikiam. Kwek-kwek. She ordered those street foods. Hindi lang isa kundi tig sa 10 piraso ng bawat isa sa mga yon. Hinayaan ko dahil akala ko gusto niya, pero hindi pala. Mali pala ako ng akala.
Dahil ang mga in-order niyang yon, pinakain niya sa akin lahat. Daig ko pang patay gutom sa 30 pirasong street foods na yon. Anything, basta luto mo. See? Hindi ko na alam talaga kung anong nangyayari sa kanya. I bought her ice cream dahil iniyakan niya yon. She wants cotton candy pero nung binilhan ko siya, tinapon niya naman. Masyado raw matamis, hindi raw niya gusto. Nagsalang na lang ako ng kanin bago nagprito ng spam at itlog. Wala pa namang stock ngayon dahil sa kondo ko ako naglalagay nung wala siya rito. What's that smell? Ang baho, Leonardo. I looked around me kung may nabubulok bang pagkain pero wala naman. Wala rin akong ibang naaamoy kundi ang piniprito ko lang na spam. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy na lang sa ginagawa ko. Ilang minuto pa natapos na rin ako. Malapit na rin maluto ang kanin kaya naman tinawag ko na siya pero walang sumasagot. As I went near her, I saw her sleeping peacefully. Gusto ko manghayaan siya na matulog na lang, kaya lang di naman magandang matulog nang walang naman ng tiyan kundi ice cream. May bahid pa nga ng ice cream sa bibig niya. It looks so adorable, even you're in mess. Bulong ko sa kanya. Mahina akong tinapik ang balikat niya at tinaplos ang mukha. Monica? Monica, wake up, let's eat. Sambit ko pa. Kumurap ang mata niya bago dahan-dahang nagmulat. What time is it? She asked. I looked at my watch then answered her. It's 7:30 p.m. Come on, let's eat. Tumayo ako at nilahad ang kamay sa kanya. Kumapit siya roon bago dahan-dahan tumayo. Nang makarating sa kusina, kaagad siyang tumakbo sa lababo bago dumuwal ng bumuwal. What is happening to her? Agad-agad ako lumapit sa kanya at bahagyang hinilot ang likod niya. Are you sick? Hindi na normal yung nangyayari sa'yo. Sabi naman kasi sa'yo, bukas ka na lang kumain ng ice cream. Marahan kong sad sa kanya habang hinahaplos pa rin ang likod niya. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy na lamang sa pagduduwal. Nakakaramdam na ako ng kaba at kung pwede ko lang buhatin na siya upang dalhin sa ospital. Ngunit makalipas ng ilang minuto, nangihinang sumandal siya sa lababo katabi ko. Nakapikit ang mga mata habang nakahawak sa tiyan niya. Let's go to the hospital. That's not normal anymore, Monica. I said and hold her hand. The doctor said it's normal, she said. Naguguluhang tumingin lang ako sa kanya at hinihintay ang sasabihin niya pa. Normal lang ang magsuka sa buntis. Dagdag niya pa bago lumakad paakyat sa hagdan. Naiwan akong tulala at walang ibang iniisip kundi ang huling sinabi niya na buntis. Peste? Buntis? She is pregnant?